Marahil lahat tayo ay nakaranas na ng mga pagkakataon na nagalit tayo at parang hindi natin alam kung ano yung gagawin natin dahil nga nakakaramdam tayo ng nagpupuyos na damdamin sa ating mga sarili. Dahil sa pag-observe ako nga sa phenomena or sa pangyayari nga na ito na may paggalit na nararamdaman sa aking kalooban, ay nakakita ko na ang wise na gawin ay pwede tayong magalit pero mamaya lang. Oo kapatid, pwede kang magalit pero mamaya na lang. Baka iisipin nyo na nagjo-joke ako doon sa sinasabi ko, pero seryoso talaga ako doon sa sinasabi ko na pwede nga tayong magalit pero mamaya na lang. Kasi ang kailangan natin gawin kapag nakakaramdam tayo ng mga damdamin ay magkaroon ng pasensya at pag-obserba sa mga dumadaan na damdamin para hindi nga tayo makagawa ng mga desisyon na pagsisisihan natin sa bandang huli. Ang ating mga damdamin ay mga pabago-bago na bagay, kaya nga ang mga emotion ay energy in motion, katulad nga ng mga alon sa ocean. Ibig sabihin, minsan malakas yung alon, minsan mahina yung alon, pero ang importante nating tandaan ay hindi tayo ang ating mga damdamin. Yung mga damdamin natin, katulad din ng mga pangyayari na nangyayari sa ating katawan at sa ating paligid, ay hindi nga tayo, kundi tayo ang kamalayan or consciousness nga na nag-o-obserba sa lahat ng mga nangyayari sa ating mga paligid. Kasama na sa paligid natin ay ang ating isip, katawan, at lahat ng mga naiisip at nararamdaman natin. O kapatid, kasama yung sarili nating mga nararamdaman kasi tayo yung consciousness na nanunood sa lahat ng mga ito. Hindi tayo ang galit, kundi tayo ang nanunood sa katawan at isipan, puso natin na nakakaramdam ng galit na yan. Ang tanong ngayon ay masama ba ang galit? Ang simpleng sagot dyan ay hindi. Natural na reaksyon niya ng ating mga katawan bilang tao dahil may puso tayo na nasasaktan. Ang galit ay ang built-in na protection or mekanismo para nga makadepensa tayo sa ating sarili mula sa mga mapang-abuso na mga tao. Kasama na din dito yung takot at iba pang mga damdamin na nagbibigay nga sa atin ng mga signal sa kung ano ang mabuti or masama para sa atin. Pero kaya nga ay hindi tayo dapat madala ng mga damdamin or mga emotions na ito at magbigay tayo ng palugit na panahon or oras bago tayo magdesisyon sa kung ano ang ating gagawin, kasi hindi naman palaging tama ang ating mga damdamin at hindi rin yan ang buong picture or pangkalahatang larawan sa kung ano ang ating kailangan malaman sa isang sitwasyon. Ang pinag-uusapan ko nga dito sa galit na topic natin ay kailangan natin matuto na mag-manage sa ating anger. So anger management ang tinatawag sa ganitong topic. Ang enerhiya ng galit ay magagamit nga natin para depensahan ang ating sarili, pero kailangan natin i-balance yan sa pamamagitan ng paggamit din ng ating isip para makita natin kung ano ang mga magiging epekto sa ating mga desisyon. At minsan nagagalit nga tayo na hindi pa natin nauunawaan ang lahat ng mga detalye kung bakit tayo nagagalit. So halimbawa, meron tao na hindi sumunod doon sa kasunduan. Tapos hindi siya halimbawa nagte-text sa atin. Pwede makaramdam tayo ng galit sa ganyan dahil ay binasted tayo kumbaga. Pero kapag maunawaan pala natin na may dahilan talaga ang pangyayari na yan, na aksidente siya or meron siyang emergency na kailangan puntahan, ay mawawala yung galit na yon, 'di ba? At hindi na natin sila papagalitan. Pero kapag halimbawa nalaman natin na talagang niloko tayo, yon, mas magpupuyos lalo ang ating damdamin sa galit. Kaya bago nga tayo magdesisyon sa ating galit, ay pwede tayong magalit pero mamaya na lang kapag nakita natin ng mabuti kung tama nga ba ang lahat ng mga detalye na iniisip natin. At kahit nga na tama ang mga detalye na naisip natin na meron talaga tayong karapat-dapat na dahilan para magalit tayo, ay hindi natin kailangan na ma-overcome or malunod tayo doon sa damdamin natin tapos gagawa na lang tayo ng desisyon na base lang sa damdamin natin. Halimbawa ay makasakit or makapatay tayo ng tao sa mga nararamdaman natin, pero yun pala ay sumobra tayo doon sa reaksyon or mapakulong tayo or di kaya ay hindi pala karapat-dapat ang ating pagdesisyon dahil hindi natin alam ang lahat ng mga detalye. So, paano natin mai-apply yung sinasabi ko na pwede tayong magalit pero mamaya na lang? Kapag nakakaramdam ka ng galit, ay magbilang ka from 1 to 10. Alam nyo, ako mismo sa ngayong panahon ay meron tao na nakasakit sa akin dahil hindi niya tinupad ang usapan tapos minamaliit niya ako doon sa sinasabi niya
Tapos parang nagdidemanda pa siya ng malaking bagay na hindi naman karapat-dapat. So ang ginawa ko lang sa ngayong panahon ay nagbilang lang ako sa sarili kong isip, tapos huminga lang ako at tiningnan ko ng mabuti kung ano yung sitwasyon. Yung pagramdam ko ng galit, natural yan. Kasi kahit na meron kang spiritual na advancement or awareness, ay makakaramdam ka pa rin ng mga damdamin. Hindi yan nagbabago sa paraan na hindi ka na makakaramdam ng kahit anong negative na emotion sa karanasan ko, makakaramdam ka pa rin, pero dahil nga sa awareness mo bilang isang spiritual na nilalang, ay kaya mo nang palipasin. Tapos alam ko na rin yung dahilan kung bakit nangyayari ang mga ito sa akin at ano yung tamang desisyon para hindi ako malunod sa mga damdamin. So napapalipas ko, tapos nakakagawa ako ng malinaw na desisyon na hindi na base sa nararamdaman kong galit, kundi mababalansi ko na kung ano ang dapat na hustisya or awa na ibibigay ko sa isang tao or sitwasyon. Lahat ng tao, nilalang, na engkanto, anghel, at pati nga ang Diyos na tagalalang ay may galit, kaya nga may impyerno. Pero ang importante lang natin na malaman ay iba-iba ang pise or kahabaan ng pasensya ng mga nilalang at tagalalang. Ang Diyos nga ay maghuhusga din sa mga tao at lahat ng mga nabubuhay, pero nagbibigay muna siya ng pagkakataon para sa lahat ng nilalang dito sa mundo ng tao at sa ibang mundo na magbago habang may panahon pa. Tapos kung hindi talaga madala doon sa pagsasabi na okay, magbago kayo, kaya nga may impyerno at iba-ibang klase ng parusa na ipapataw ang Panginoon sa lahat. So ganun din para sa atin bilang mga tao, ang engkanto, anghel, meron tayong mga galit na karapat-dapat din, pero kailangan natin ng pasensya na mas mahaba at ipag-ipon natin yung mga iba-ibang ginagawa ng mga tao bago tayo magdesisyon na medyo malala na. Pero halimbawa, ang isang tao ay nagkasala sa atin na medyo malaki, ay nasa sa atin na ang desisyon na wag na tayo makipag-usap or makipagkapwa dyan sa tao na yan para makaiwas na lang at hindi na tayo maloko or masaktan ulit. Nasa sa atin naman kung gusto pa rin natin patawarin ang isang tao o hindi. Pero kailangan lang ay meron tayong allowance para sa ating sarili, kasi kailangan din natin pangalagaan ang sarili nating mga puso. Kaya may limitasyon ang lahat ng mga tao at nasa sayo, kapatid, kung ano ang limitasyon mo at ikaw makakadiscover niyan at ikaw makakadesisyon kung magbibigay ka pa ng pagkakataon sa mga tao sa paligid mo, sa mga tao sa buhay mo. So ngayon, di ba, nakaramdam ako ng galit kailan-kailan lang bago ako nagsimula nga ng video na ito, at kaya nga ako nakaisip na gumawa ng video na ito ay para maibahagi sa inyo kung ano ang ginagawa ko. So noong nakaramdam ako ng galit dun sa tao na yon, ay nagbilang lang ako ng 1 to 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, di ba, medyo boring, pero hindi ako nagalit agad sa kanya, hindi ako nagmura, hindi ako naggawa ng kahit ano, pero nagbilang lang ako. Yung 1 to 10 na pagbilang na yan, sa isip lang yan, pero ang gagawin ko naman talaga sa hininga ko ay huminga lang talaga. 1, 2. So kumbaga, kada bilang ay isang buong siklo ng paghinga hanggang bumagal na yung pagtibok ng puso mo, tapos huminahon na yung pakiramdam mo. So yun yung pinaka-basic, yung 1 to 10 kapag nakaramdam kayo ng galit. Pero alam nyo, mas maganda pa nga kapag gusto nyo ng malinaw na desisyon ay palipasin nyo ng ilang oras or hindi kaya isang araw bago kayo magalit ulit. So, doon mo nga makikita doon sa awareness exercise na yan, na kapag meron kang pagkakataon na nagalit ka, tapos naghintay ka ng 24 hours, so isang buong araw, na natulog ka, nagising ka, tapos umabot ulit doon sa parehong oras na kung kailan ka sinaktan or niloko para magalit ka, mararamdaman mo at mararanasan mo sa sarili mo nga na hindi ka naggalit, or kung galit man ay parang iba na, medyo nagmellow na, medyo mababa na yung mga damdamin mo, tapos hindi ka na masyado hot, kumbaga. At ito ang magiging magic para sa'yo, kapatid. Matuturuan ka sa kung ano nga ba ang emotional control at maging aware ka na, okay, yung palang galit ko ay pawala-wala lang din. Meron dyan kanina, tapos ngayon wala na. Parang mga alon lang din talaga sa dagat. So yan ang punto ko dito sa video na ito, kapatid. At yun yung binibigay ko sa inyo na tip ngayon mula sa sarili kong karanasan. Kanina lang ay nakaramdam ako ng galit, pero hinayaan ko lang, nanood ako, huminga ako, inobserbahan ko kung ano yung pakiramdam. So di ba kapag may galit,
hindi siya masama, hindi siya mabuti, wag mo siyang husgahan. Tingnan mo lang kung ano yung pakiramdam sa katawan mo. Ako, nakakaramdam ako na parang kumukunot yung... Tas marang merong pag-angat dito sa shoulders ko, pero nire-relax ko lang yon. Tapos parang yung tiyan ko medyo kumukulo at yung dibdib ko, yung puso ko, yung tibok niya ay mas bumibilis. Tapos nakakaramdam ako ng parang umiinit yung batok ko. So, yan yung awareness na mararamdaman mo. I mean, ikaw makakapanood sa kung ano yung mga nararanasan mo kapag nakakaramdam ka ng galit. Pero nagbabahagi lang ako sa inyo ng idea sa kung ano yung na-obserbahan ko sa sarili ko. Tapos doon sa pagpanood na yan, ay mararamdaman mo kung ano yung kailangan mong gawin. Napahupain lang talaga yung galit na yan at hindi mo siya huhusgahan. Yung energy na yan, dahil aware ka sa energy na nagagamit or gumagalaw sa sarili mong katawan dahil sa galit mo, ay hindi lang masasayang doon sa tao na gusto mong pagalitan, kundi magagamit mo nga siya bilang motivation or inspiration. Isang dahilan nga para makakilos ka sa tamang paraan, pero kailangan mo munang panoorin hanggang lumipas na yung galit at hindi ka magdidesisyon habang meron ka pang nararamdamang galit sa sarili mong katawan. So meron tayong warning signal na okay, may something wrong dito na nangyayari, or mga posibleng something wrong na nangyayari dito sa buhay natin. Pero hindi agad-agad tayo magdedesisyon na ito talaga yung gagawin natin dahil galit tayo. So, di ba, yung emotions or yung damdamin, yung alon sa dagat. Tapos, ikaw bilang awareness, ikaw yung lupa sa ilalim ng dagat or di kaya yung mga bato dyan na hindi gumagalaw. Tapos, pinapanood mo lang, pinapakiramdaman mo ang lahat ng mga nangyayari sa mga damdamin at sa mga naiisip mo. So, napakasimple, di ba? At balikan natin kung ano yung mga technique na sinabi ko, di ba? Yung counting, tsaka yung paghinga, yun talaga yung ginagawa natin na breathing and meditation exercises na pagtingin lang sa sarili nating paghinga, sa tibok ng puso natin, sa kung ano yung mga nararamdaman natin sa katawan natin. Tapos kapag bumagal yung ating paghinga doon sa pagpanood natin na yun, di ba nagka-count tayo tapos humihinga tayo, kapag bumagal yung hininga natin ay nagiging mahinahon na din at mabagal na din ang ating pagtibok ng puso at nawawala ang ating galit. So yung count from 1 to 10, kung gusto mong gawin na mas mahaba kaysa sa 1 to 10, nasa sayo na. Kung kailangan mong mas mahaba, nasa sayo na yun. Pero importante lang ay huminga ka at magbilang sa panahon na kailangan mo para bumaba yung damdamin mo. So, pwedeng 1 to 10 or 1 to 100. Nasa sayo na, pwede ka maka-experiment sa ganyan. So, kung recap natin, magbilang tayo, tapos maghinga at panoorin ang lahat ng mga nangyayari sa atin. Yun lang. Aware ako sa kung ano yung mga nangyayari sa katawan ko, kung ano yung feeling dito sa balikat ko, yun sa ulo ko, sa puso ko, sa hininga ko, sa mga muscles ko. Kumbaga papakiramdaman ko lang yan lahat. At gagawin ko lang yan hanggang humupa na ang lahat ng mga nararamdaman kong galit. Ang isa din na pwede mong gawin ay magsulat ka ng letter or ng chat na hindi mo isi-send dun sa tao na galit ka. Tapos kapag lumipas na yung galit mo at naipalabas mo na, ay pwede mong i-delete ang mga chat na ito or di kaya ay sunugin ang liham na ito. Sana maunawaan nyo yung mga sinasabi ko kasi ito ay mga technique para hindi kayo makagawa ng mga bagay na mapagsisisihan nyo sa bandang huli. Kasi kailangan natin pag-isipan ng mabuti ang lahat ng ating mga desisyon. Mabuti ang makakuha tayo ng hustisya kapag karapat-dapat talaga para sa atin, pero minsan ay meron din mga factors katulad ng awa dahil hindi naman pala talagang masama or hindi naman pala talaga sinasadya yung mga kasalanan ng tao na nakagawa ng masama or mali sa atin. Kaya nga ay kailangan natin ng pasensya, kailangan natin ng kaunting time para makadesisyon tayo ng maayos. So pwede tayong maggalit pero mamaya na lang kapag kontrolado na natin yung galit, na tayo yung magsisimula sa galit mula sa kawalan na mahinahon tayo kaysa yung nagalit lang tayo tapos nadala tayo ng damdamin. Kumbaga tayo yung gagawa ng sarili nating alon base sa kung ano ang gusto nating desisyon at napag-isipan na natin ng mabuti, logically, ang lahat ng mga posibleng mangyari doon sa mga desisyon natin. At mas mabuti nga, kapatid, na umiwas na lang tayo doon sa mga tao, bagay o pangyayari na nagbibigay nga sa atin ng mga dahilan na magalit tayo kasi merong mga pagkakataon na magawan tayo ng mga mali ng mga tao. Ang galit ay ang enerhiya na nakakatulong sa atin para gumawa ng aksyon para makaiwas nga tayo sa mga paggawa ng
mali or nakakasakit sa atin. Ito ay kasama sa ating tinatawag na ego, na ang ating character kumbaga na binuo sa matagal na panahon para mabuhay tayo. Yung ego, kasama na dyan yung isip natin, yung mga damdamin natin, at yung pagiging tayo. Tapos tayo bilang pure consciousness or yung kamalayan ang nagbabantay sa mga nangyayari sa ating sariling ego. Ang galit ay pwede natin magamit para mas ma-improve ang estado ng ating buhay, basta magamit natin ito na meron tayong pag-iisip din. Gagawin ko lang malinaw ha, hindi ko sinasabi na huwag kayong magalit at huwag nyo paglaban yung hustisya na para sa inyo. Kailangan lang natin maging wise. Tapos kung gusto nyo din pala ng tulong gamit ang ritual, meron kaming ritual para sa hustisya, at ang gagawin natin sa ritual para sa hustisya or pampakonsensya ay papalakasin natin ang sumpa na galing sa galit nyo para sa mga tao na nagkasala sa inyo para hindi sila patulugin or malasin sila sa buhay nila ayon sa karapat-dapat sa kung ano ang kasalanan nila sa inyo. Kaya hindi masama ang galit basta nasa karapat-dapat na paraan at dahilan. At dyan nga sa ritual para sa hustisya or pampakonsensya or paningil halimbawa sa utang, kasi isa na rin yan sa mga malaking kasalanan ng mga tao na nangungutang nga yung mga tao tapos hindi na nila babayaran yung mga pinagkautangan nila. Lahat yan ay mga valid na dahilan na pwede nating gawin. Basta nasa tama kayo kapatid, nasa karapat-dapat kayo, ay pwede namin kayong tulungan dyan sa ritual para sa hustisya, pampakonsensya or paningil na yan. Mag-usap na lang tayo sa mga detalye, sa messages. PM nyo lang ako tungkol dyan. Pero ang ibig ko lang sabihin nga ay hindi masama ang galit. Ito ay enerhiya na makakatulong nga sa atin para madepensahan ang ating mga sarili mula sa mga mapang-abusong tao o bagay o pangyayari. Kung meron talagang kasalanan ang ibang tao sa atin ay magdurusa sila pero sa tamang panahon. Kaya pwede tayong magalit sa kanila at tama lang yan, pero wag lang gawin sa paraan na madadala tayo doon sa galit, kundi tayo ang magdadala sa mga galit natin sa tamang paraan na meron tayong wastong pag-iisip sa kung ano ang hustisya at nararapat ayon sa kalooban ng Diyos. Kapatid, maraming paraan at panahon para singilin ang mga tao at hindi lang sa isang paraan ang paniningil. Pwede ka magalit pero mamaya na lang, maghintay ka muna, magpasensya ka, pahupain mo muna yung galit mo para mamaya kapag malinaw na ang lahat ay pwede mong dalhin ang galit mo kaysa madala ka sa galit mo. Pwede kang magpatulong sa amin sa pamamaraan nga ng ritual para sa hustisya. Kailangan ay magpasensya tayo at manatiling mahinahon para makita natin at maimbestigahan ang lahat ng mga detalye sa mga sitwasyon at mapag-isipan natin ng mabuti para ang ating isip at puso at lahat ng ating katawan at mga pangyayari ay meron tayong awareness. At mula doon sa awareness na yan na alam natin yung mga lahat, ay doon tayo makakagawa ng magandang desisyon na hindi natin pagsisisihan sa huling banda. So sana matry nyo yung paggalit pero mamaya na lang, kumbaga mag-meditate, mag-breathing muna kayo. Tapos isa pala, pwede nyong gawin yung pag-inom ng tubig kapag nakakaramdam kayo ng galit. Tapos makaka-cool down din yan sa inyo. So pwede tayong magalit mga kapatid pero mamaya na lang. Tapos kapag nakaisip na tayo na mabuti, tsaka tayo magdesisyon sa kung paano natin kukuhanin ang either hustisya natin or di kaya yung pala, hindi pala tayo dapat magalit at bigyan na lang natin ng awa. Stay safe mga kapatid at mag-meditate tayo. Pwede tayong magalit pero mamaya na lang. Maraming salamat po at God bless.